YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Weekend ngayon, 2:58 na ng hapon, hindi kami lumabas buong maghapon. Kasi para makapagpahinga ngayong weekend. So, nandito lang tayo sa Macquarie Shopping Center para mamili lang ng kulang namin at ng pambaon namin ngayong week. Kasi sa aming case, nagbabaon kami ng lunch dito sa Australia. Pero minsan may mga pag Friday hindi tayo nagbabaon, no? Para maiba lang. Pag Friday yun or kaya Wednesday, depende. Pero may mga ilang araw sa isang week na hindi kami nagbabaon. Lalo na kung kunwari merong team lunch. Kung wala man team lunch, kalimitan Friday hindi kami nagbabaon para makapag-break din sa pagpe-prepare at saka maiba naman yung kakainin mo pag lunch, yung mga na-explore mo sa paligid ng office mo. So ngayon yun yung ating bibilhin, mga ingredients para pambaon namin ngayong lunch. May nag-comment sa amin last week, si Gubatero, nagtanong siya magkano po usually ang weekly grocery nyo. Hindi ko masagot yung tanong niya. Sabi ko, honestly, hindi ko talaga matansya yung aming weekly grocery. Kasi pag nag-grocery kami, kung ano yung napapanood nyo na vlog ng grocery namin, yun lang talaga yung moments na nag-grocery kami. Or minsan pag may kulang na, kunwari, bread, ganyan, o kaya egg, bibili lang namin after work. Pero yung major na pag-grocery, yun talaga yung nasa vlog namin. Madalang lang kaming mag-grocery kasi ang bagal ng consumption ng pagkain natin, no? Ba't nga ba ganun? Kahit na nagbabaon kami, parang ang bagal ng consumption namin sa pagkain. Pero try ko ngayong month, ngayong February, mag-record ng aming nag-grocery sa isang buwan para may idea talaga ako. Kung napanood niyo yung video namin na our updated monthly expenses last year, in-explain ko dun na naglalaan lang kami ng specific amount, kaming dalawa sa aming common na bank account. Tapos nandun na yung aming pinapamili. Pag nailagay na namin doon yung aming share, hindi na kami nag-compute pa ng sobrang detalyado na ganito na yung nagastos natin sa grocery. Wala kaming mga ganun. Kasi una, grocery lang naman at saka food lang naman ang aming pinagkakagastusan talaga. Wala kaming ibang mga kung ano-ano pang mga expenses na paano nga ba yung sabihin? Na pinagkakagastusan o pinaglalaanan. Yan, so ang haba na explanation po. So in short, hindi ko na i-record lang ang aming expenses kasi nga, kumbaga, ang aming expenses sa isang buwan ay ganun lang. Yung pagkain, kuryente, gas, tubig, renta, tsaka ano pa ba? Tsaka yung expenses dito sa kotse. Kaya hindi na namin tinutuos ng napakadetalyado. Pero again nga, magre-record ako ngayong buwan para lang meron talaga akong estimated na amount ng nagagastos namin. So, nandito na kami sa Macquarie Shopping Center. Samahan nyo kaming mag-ikot tapos mamaya mag-grocery tayo ng pambaon namin this week. Ito na ngayon pala yung mga usong mga style ngayon. Stripes naman. Mga panlamig na yung tinda. Meron pa rin namang pang ilan-ilan na mga pang summer. Napakarami mong pagpipilian. Diba? Hindi ka naman sabihin. Valentine's na, no? $7 yung gantong hugis heart. Ito ba yun? Ay, hindi. Ferrero. $7. Naubos na yung $10. Baka may magustuhan tayo. Ito, floral. Gusto mo ng floral? Mumura lang o, $13. Pero paubos na. Konti na lang. Wala na, naubos na lahat. Ubos ang mga beddings. Ito, ano to? 1,200 thread count. 119. Kaya sa Aldi muna tayo unang stop. Magkano yung giniling na beef? $9. Ganito lang ang carrot. Gusto mo na ba ng patatas? Nalis mo na. Bili tayo na. Maliit to. Ay, hindi. Ito na lang medium size. $3.50. Sa
Coles naman tayo. At saka dito sa bilihan ng gulay. Avocado, bili tayo. 4 for 3. Aba, mura lang oh. Ang melon, $2 per kilo. Okra, $6 per pack. Dito pala merong mga juice, mga berry-berry. Nasaan yung mixed berry? Ayun, sa baba. Oh. Yun kaya, try natin. Isang bote is $8. Carrot, 150, 190. Isa't kalahating kilo. Dalawang corn. Ayan, milk naman, bili tayo. Siguro dalawa na, para hindi mayat-maya. Magkano yung milk? $10 na. Isa pa. Meron din naman mga ganito, mga fresh milk, 160, isang litro. Meron tayong mas masarap eh. Yung mix. Apple juice, 350. Isa lang. Price eh. Ang stock lang oh. Half price kasi. Pero yun talaga yung bigas namin. Pasta. Magkano pasta? Tayo. Yung binibili natin ganito eh. Ay hindi. Ganito yata. Tama ba? Pero yung spaghettihin, 330. Ganito nga ba? 330. 450 lang oh. Sana may sale. Yakult, magkano Yakult? 770 na. Talaga bang 770 yan o nagmahal na rin? 7 dati para mga $7 lang. Hindi na lang natin napapansin eh, no? Pero yung total bill tumaas talaga, no? Ayan, 4:56 na lang hapon. Hindi kami masyado nakapag-ikot. Parang ano na yun, 2 hours din pala yun. Pero hindi ako masyado palang nakapag-video kasi napakadaming tao. Kakapasok lang kasi ng mga students last week, mga end of last week. Siguro ngayon nagbibilihan sila ng mga kailangan nila, no? Mga requirement nila, yung mga notebook, ganyan, yung mga kung ano-ano, mga nasa listahan nila. So, sobrang daming tao. Sobrang busy ng paligid kahit patapos na yung araw, yung uwian na. Pati sa grocery, ang daming tao. So, ang napamili namin sa Aldi, mga kulang-kulang $15. Doon sa bilihan ng prutas, avocado lang nabili namin, $3, 4 na piraso. Tapos, sunod, bumili kami ng hipon. Kalahating kilo ay $20 na, $22. Tapos, sa Coles naman, yung mga kung ano-ano, mga kailangan namin. Para $60 plus yung aming napamili. So total lang nabili namin $105. Nagmahal na talaga ang bilihin. Parang sa kaunting items na yun, naka $100 na kami. So sisimulan kong i-record yung napamili namin ngayong February para magka-idea kung magkano nga ba yung aming monthly expenses. Yung $105 na yan, hindi namin siya mauubos ng isang week lang, no? Parang Mga 2 weeks. parang kulang-kulang to. Depende, lalagpas. Yung iba kasing mga binili namin, mga hindi siya yung tipong mauubos mo ng ilang araw lang. Pang matagalan siyang consumption. So yun yung mga napamili namin. Karamihan sa mga yun, pambaon namin ng lunch this week. Ang naisip pa lang namin na baon ay spaghetti, tapos afternoon yung shrimp na may corn at may rice at kung ano-ano pa. Ginagaya ko lang actually sa nare-research ko yung mga ideas na pambaon kasi nga pagka hindi kami nag-research, ang ending paulit-ulit lang yung binabaon natin no? Kumbaga kailangan mag-effort na magbaon ng medyo mas healthy ng kaunti. So
para yun yung goal natin, maging healthy ng kaunti ngayong year na to. So usually pag nagbabaong kami, yung niluto namin ngayong dinner, yun yung babaunin namin ng lunch. Kasi wala kaming enough na time para magluto sa umaga ng babaunin pang lunch. So kalimitan ganun yung nagiging setup namin. Tapos kinabukasan, pagka uwi galing sa trabaho, magluluto ulit ng pang dinner at saka pang lunch ulit kinabukasan. Ganun lagi yung nagiging flow ng aming pagbabao namin ngayong pag-lunch. So yun lang, na-share ko lang naman. Parang kumbaga from lifestyle sa Singapore na lagi lang tayong kumakain sa labas. Kasi affordable lang naman din yung pagkain sa labas na. Tsaka parang ang daming napipili sa Singapore kasi na kung ano-anong pagkain, di ba? Iba-iba. Sa hawker pa lang, ang daming iba-ibang pagkain. Dito kasi, pagka bumili ka ng lunch, meron din mga Asian food, pero parang pinakamura na mga $14-15. Tapos, kung hindi ka man maghanap ng Asian food, ang mga malapit na available, yung mga sandwich lang. So, hindi pag sa atin, parang hindi sapat. Parang rice pa din yung hinahanap natin pag lunch, 'di ba? Kaya ang nangyayari nung lumipat kami dito sa Australia, nagbabaon na talaga kami pag lunch. Unless yun nga, pagka may isang araw sa isang week na hindi kami nagbabaon. Na ganun yung mga kinakain natin, mga burger o kaya sandwich na. Mga ganun, no? Mga ganun usually. Salad. Oo. So, yun yung isang sa mga changes pang from Singapore to Australia, yung ang lunch na setup. So, yun lang. Sana yung nag-enjoy kayo sa video natin. Sana yung nagka-idea ulit kayo ng mga presyuhan, yung setup natin dito pagka nagwo-work, yung nagbabaon pag lunch, ganyan. So, kung meron kayong comment at suggestion at mga tanong, feel free to comment lang. At maraming salamat sa pag-like at pag-subscribe ninyo sa aming YouTube channel. At maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless.